Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng original cookies and cream choco mousse. Handa na ba kayo? Ang mga sangkap ay red wine or Tanduay Light 1 teaspoon, fresh milk 1 cup, cream all-purpose 1/4 cup, gelatin unflavored 2 teaspoon, egg yolk 2 piraso, coffee stick 1 teaspoon, cornstarch 1½ tablespoon, cocoa powder 1½ tablespoon, asukal 50 grams, egg white 2 piraso, cream of tartar 1 kurot or 1/8 teaspoon, sugar 25 grams, cookies and cream 200 grams, at melted butter na 5 tablespoon. Ang una munang gagawin ay ang crust, yung 200 grams natin na cookies and cream, ilalagyan natin ng 5 tablespoon ng melted butter. Halu-haluin natin ito hanggang sa magsama ng dalawang ingredients na inilagay natin dito. Kailangan lang po talaga natin siyang pagtiyagaang haluin hanggang po sa medyo lumambot na po ang ating cookies and cream. At pagkatapos naman po nito, ay atin na po siyang ilalagay sa ating molde. Ang size nga po pala nito ay 5x3. Yan. Ilagay na po natin siya. Kibali 2 cup po ang nilagay namin kada isa. Pagkatapos naman po nating lagyan ay atin na po siyang i-flat. At gagamit po tayo ng kutsara dito or kung ano man pong pwede nyong magamit. Ang tip lang po ng paglalagay dito is dapat po hindi po siya maluwag. Kasi po pag tinanggal po natin ang ating molde, sumasabog po siya. Pero dapat hindi rin naman po siya sobrang higpit kasi po if-freeze po natin ito, baka po naman sobrang tigas ng resulta. Kaya po yung dapat sakto lang po ang sikip. Or higpit sa paglalagay ng cookies and cream na crust natin. At ito na nga po ang itsura niya mga ka-bakers. Ganyan na po siya. Next naman pong gagawin natin ay ating sasalain ng ating cocoa powder. Yan. Ang susunod naman po ay ang ating gelatin, cornstarch, asukal. Haluin lang po muna natin mga ka-bakers. At kailangan po, mahalo po talaga siya ng todo. Pagkatapos naman ay atin nang ilagay ang ating fresh milk. Haluin ulit natin hanggang sa matunaw na ang ating mga ingredients na inilagay dito. Lalo na ang asukal, ang ating cocoa powder. At dahil tunaw na po mga ka-bakers ay atin na pong ilagay ang ating kape. Isang maliit na coffee stick na po pala ito mga ka-bakers. Haluin na po natin ulit siya ng haluin mga ka-bakers. Pagkatapos ay ilagay na po natin ang ating 2 egg yolk. I-continuous lang po natin ang ating paghahalo dito mga ka-bakers. At atin na pong ilagay ang ating wine or rum at ang ating all-purpose cream na din. Continue lang po ang paghahalo mga ka-bakers hanggang po sa matanggal po ang kanyang buo-buo. At habang hinahalo ito ay magpainit na po tayo or magpa-steam na po tayo. At kapag mainit na po ang ating pinakulaang tubig ay atin na po itong ilalagay. Yan. Ilagay na po natin siya mga ka-bakers dahil kumukulo na po ang ating tubig. At kapag nilagay po natin to ay hindi po ito pwedeng iwanan ng hindi po siya hinahalo mga ka-bakers. Kaya kailangan po ay continuous pa rin po ang ating paghahalo. O diba, nagbe-bake ka na, nag-e-exercise ka pa. Double win talaga to mga ka-bakers. Haluin lamang po natin ito mga ka-bakers hanggang po sa siya na po ay medyo lumapot o makuha na natin ang consistency o texture na gusto natin. Kukulo na po siya at ito na po yung consistency na hinahanap natin. Kaya naman okay na po ito at atin na po itong patayin ang ating gas, syempre. At pagkatapos papalamigin na po natin ito mga ka-bakers. Isang tip lang po mga ka-bakers, pag pinapalamig po natin siya, para mabilis po siya lumamig ay atin po siyang haluin ulit ng haluin. Or pwede rin naman pong paypayan or ipahalo sa inyong partner or asawa or sa inyong mga kapatid, mga ka-bakers. At atin muna itong set aside habang may iba pang naghahalo. Ang ating 2 egg white ay lagyan pa natin ng cream of tartar na 1/8 teaspoon or 1 kurot at sugar na 25 grams. Pag nilagay na po natin ito ay atin na pong kunin ng ating hand mixer at atin na po siyang i-mix hanggang po sa tuluyan na po siyang umalsa.
Ito na po ang kanyang itsura mga ka-bakers. Yan, alsang-alsa na po yan. Kaya po patayin na po natin ang ating mixer or hand mixer. At yan po ang kanyang texture. Napaka-fluffy po niyan. At kunin na po natin ang ating ginawa kanina at ilagay na po natin ang ating minix na egg white. Atin na po siyang haluin at ang tip lamang po sa paghahalo nito ay isang direksyon pa rin po dapat mga ka-bakers. At kailangan po talaga natin itong haluin ng haluin para po magsama-sama na po siya at hindi po mangibabaw ang ating minix na egg white. At yan na po ang kanyang itsura mga ka-bakers na kukuha na natin. Konting halo pa po. Pagkatapos naman po ating haluin ay kunin na po natin ang ating crust at atin na po siyang ilagay. Yan. Dahan-dahan lamang po mga ka-bakers, kayang-kaya natin ito. Sa paglalagay naman po mga ka-bakers ay kayo na po ang bahala kung gaano po karami ang bawat isa. Dahil hindi naman po nakakaumay ang choco mousse natin, kundi sobrang sarap pa. Mapaparami ka talaga ng kain. Siyempre, lalo na po ako. Kaya naman talagang approve talaga ito mga ka-bakers. So ngayon naman mga ka-bakers, atin na po siyang pinapantay. Yan, pantay-pantayin lang po natin. Ito na po ang kanyang itsura mga ka-bakers. Goods na goods o ready na po ito para sa ating freezer na i-freeze po natin ng 2 to 4 na oras. Kapag po malapit na po natin kunin ang ating choco mousse, ay gawin na po natin ang kanyang topping. Gagawa po tayo ng whipping cream na 150 grams at choco chip for toppings na 30 grams. Nilagay na po natin ang ating whipping cream at pagkatapos nito ay atin na po siyang i-mixer. I-mix-mix lang po natin siya mga ka-bakers hanggang po sa umalsa na po ito. Ito na po siya mga ka-bakers. Yan, ito na po. Umalsa na po ang ating whipping cream. Yan na po ang kanyang itsura. Pagkatapos naman po ay kukuha po tayo ng ating tip at ng ating lalagyan or piping bag at ilalagay na po natin ito gamit ang ating spatula. Kinuha na rin po natin ang ating choco mousse at tinanggal na rin po natin ang kanyang molde. Ngayon naman po ay ilalagay na po natin ang ating whipping cream. Yan. Ganyan lang po ang paglalagay mga ka-bakers. Nakabase naman po sa inyo ang kung gaano kadami or kung anong design ang inyong ilalagay. Gawin lang po natin ito mga ka-bakers hanggang sa matapos na po tayo sa paglalagay ng ating whipping cream or kung kayo po ay kontento na sa design. Pagkatapos naman ay lalagyan na natin ito ng choco chip for toppings na 30 grams lang po ang inilagay namin dito. At base na rin po sa inyong gusto or taste kung gaano karami or kakonte ang inyong ilalagay. Pwede naman pong, kung wala kayong choco chips, pwede naman pong kahit na ano or pwede naman pong durog na cookies and cream. Basta po nasa sa inyo na po yun mga ka-bakers as long as pasok po sa inyong taste. Naku, mas lalo po talagang sasarap ang ginawa nating choco mousse. At syempre naman po mga ka-bakers, congratulations sa ating lahat. Ito na po ang ating final product. Ayan ang ating original choco mousse cookies and cream. Ayan, sobrang sarap po talaga yan mga ka-bakers. Halos kalahati po yung nakain ko dyan. At naku naman talaga, nagpigil pa talaga ako niyan. Buti na talaga at nagawa kong magpigil mga ka-bakers. Sa sobrang sarap po niya. Yan na po ang kanyang itsura. Congratulations po sa ating lahat. At sana po nabusog po talaga kayo dahil naku mag-aagawan talaga kayo sa sobrang sarap po nito. Promise, hindi po ako nagjo-joke. Hindi naman talaga ako nagjo-joke mga ka-bakers dahil talaga naman talagang legit naman talaga ang aking recommendation sa inyo. Kung gusto niyo po itong gawing pang negosyo, aba why not naman po. Naman po ay atin na po siyang hiwain. Ayan. Yan na po, hiwain na po natin siya mga ka-bakers. At back. O, di ba bongga? Sobrang sarap po talaga nito. Yun lang po talaga ang masasabi ko mga ka-bakers dahil isa talaga to sa akin mga favorite. Syempre, atin na siyang
Testing. Video pa lang, sobrang sarap na talaga mga ka-bakers. Alam niyo na kung sinong kumain yan. Siyempre ako yun mga ka-bakers. Yan, tingnan niyo naman mga ka-bakers. Takam na talaga ako nito. Video pa lang, di ba? Nakakatakam na. Kaya ano pa pong hinihintay niyo mga ka-bakers? Gawin niyo na. At ang ating food for the soul ngayong umaga ay mga awit 106.1. Purihin ang Panginoon o magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya ay mabuti, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay nananatili magpakailan pa man. Maraming salamat po mga ka-bakers. Hanggang sa muli at God bless.